time pa naman to do this segment. This next segment that we're gonna be doing actually is our newest addition to the Morning Brew Radio Show, which started last week, ano? Yung pilot episode natin, nag-pilot. Oh, pilot tama-tama. Umeri na pilot, lumipad eh. Pero ngayon, this week second, kaya pala nalipat ng Thursday, pare. Hindi kasi, may bagyo, DJ. Ayun, naka-cancel. Oo nga naman. Relate, ano? Parang flights nga naman. Pilot, flights, may bagyo. Siyempre, kina-cancel yung flights. O kaya, lango yung pilot. Kasi nakakatakot naman patuloy mo yung flight, tapos sasabihin mo, ladies and gentlemen, this is your pilot speaking. Sensya na kayo, medyo Tapos, pero, same tayo. Biglang umalog, sabi nung pilot, oy! Ano yun? I was about to say, I almost said, oy! Ano yun? Wala, may bato lang, may bato. May bato, nasa area tayo. Oo nga. Ayan, ladies and gentlemen, lunch out loud. Or napagbaliktad ko pa? Laugh out lunch. Laugh out lunch. Kasi may mga pinagpilian kami. Ayan. Ito na po yun. Laugh out lunch. Tama ba? DJ Tommy supposedly every Wednesday, di ba? Ngayon nag-adjust lang tayo ng konti. Yeah, just for this week. Wednesdays po ito, ha? Ayan, okay. Nag-adjust lang nga ng konti. Gaya nga ng sabi ni Kuya Mac talaga. DJ Pop. DJ Mac. Papa Burn. Papa Burn, no? Nero. Tsaka si Kuya Kin, syempre, ayan. Sabi nga ni Kuya Kin, ang buhay, whether, iba pala yun. Iba yun. Baka habulin tayo, no? Mga pare ko, kamusta? Balitaan muna, kamusta ang inyong past few days na stormy and rainy? Grabe. Ayun, sabi ko nga kanina, dapat yesterday itong segment natin. So medyo may bigla ang luwas lang. Tapos pauwi, almost 6 hours yata ako bumiyahe. Traffic sa EDSA. 6 hours biyahe? From Pasay. Tapos NLEX medyo mabagal dahil lakas ng ulan. Pagdating naman sa Pampanga, baha yung mga ibang parts. So, again, mabagal ulit yung takbo. So, tagal ng biyahe. 6 hours? Kamatch na nun yung ano, no? Para kang nag-Olongapo to, ano ba yung malalayong lugar na 6 hours? Cavite, ganyan. Or Santa Cruz, ganun. Ganun ba kalayan Santa Cruz? Santa Cruz Zambales ba? Oo, Zambales. 4 hours from Olongapo to Santa Cruz Zambales. So, suki ako niyan noon kaysa ulado ko. Bilis na Santa Cruz to. Bilis na pala. 4 hours. So. Pero ngayon, mas mabilis na ngayon. Ano yun, kahit hindi lasing yung driver? Bilis na pala yun. Parang ano yun, parang ano rin, Subtolong ka po. Yun, yung biyahe na yun. Kapag mahal na araw. Kapag maraming turista. Turista. Punuan pa rin ba yung ano? Kumusta yung biyahe mo? Ganun pa rin ba yung sitwasyon? May, alam mo na, standing room only? Hindi. Ano naman Wednesday naman, so midweek. Wala masyadong tao. So, okay siya. Minsan nakakailang bumiyahe minsan pagka gano'n, ano? Yung stress. Lalo na kung nakaupo ka, tapos may papasok na standing room, tapos may papasok na babae. Ako, nakakahiya. Ayoko nakakita ng gano'n na nakatayo yung babae. Kaya ginagawa ko, pumipikit ako. Totoo. True story. Nung nakaraang luwas ko din, ganyan na ganyan din naman. Bago tong kahapon na last weekend, ang haba. Yun yung mahabang pila talaga. Siyempre, weekend, uwian yung mga tao. Ang hirap bumili ng ticket. So, by chance passenger. Ka lang. Tapos, nakakuha na ako ng ticket. Umupo na ako. Ang daming nagpasukan. So, tayuan lahat. May mga babae. Ang hirap talagang magpanggap na natulog. Nag-headphones lang ako. Tapos, nakikita ko siya sa peripheral ko. Sabi ko mukhang para alam mo yung babaeng kailangan deserve niyang umupo, may itsura, mga ganun. Kaso kailangan ko rin umupo, 40 na ako. Hindi, ang haba ng biyahe, pare. Mahirap maging gentleman pagka ganun. Hindi. Tsaka, kaya nga ako pumila ng matagal para makaupo ng maayos eh. Ang problema doon, naka-earphone ako, nanonood ako ng, may podcast yata ako pinapakinggan. Natawa ako. Biglang tumawa. Sira yung play. Alam mo yung sira yung play. Patay sabi nung chick sa susi, ay, tulog. Tapos, tumawa. Tulog-tulugan. Booking tuloy. Pero tama yun. Yung sabi mo na pagka yung sumakay, minsan maganda. Parang magdududa ka sa sarili mo na kailangan ko ba siyang paupuin o tutuloy ko ba itong tulog-tulugan ko? Kasi may tsura. Ang deserve lang na umupo. Matanda, syempre. Matanda.
alam, lalo't ngayon tumatanda na tayo, alam natin nararamdaman natin sa katawan natin. Imagine yung 20 plus more years sa atin. So, alam natin kailangan nila umupo. Number 1 yan. Deserve yun, no? Regardless, babae, lola o lolo yan, di ba? Next, syempre, PWD. PWD. Person with diskarte. Ayun ba yan? Nagpipilay-pilayan para makaupo. Hindi, joke lang po yun na baka magalit sa atin. Pero hindi. Ako matanong ko lang. Yeah. Anong level, gaano kaganda dapat yung babae para gumising ka? I mean, di ba, nagtutulog-tulugan ka? Para ibigay mo. Ano yung ano natin? Ano yung benchmark natin? On a scale of 1 to 10 ba yan? Parang ganun? gano'n. Dapat siguro 11. Ay, 11 to. Sa'yo na to. Hindi, joke lang. Siguro kung yung bang tipong isang factor ako sa tingin ko lang sa akin lang to Isang factor, di ba, syempre, pinag-usapan walang judgment. Pinag-usapan na rin lang natin, maganda. Isang factor pa, pag nakita mo siguro ang dami niya pang dala-dala na bag na mabigat, no? Wawa ka naman. Akin na yung bag mo, ilagay na dito. Ladies and gentlemen, yan po ang sagot ng mga may asawa. So, very maingat kami sa kung gaano kaganda yung willing namin paupuin. Mahal yung bag yung pinaupo ko, Hindi ko, ako, DJ Tommy, kung maganda yung kalooban niya, nakikita minsan yan napipili ka agad yan. Kalooban, Kalooban. Tinitingnan natin talaga yung puso ng babae, Puso, no? yung Yun naman puso. talaga. Yun ang importante. Depende ko ano suot ng puso. I mean, hindi lang natin kasalanan na may nakaharang sa puso. Hindi natin kasalanan. Hindi namin kasalanan yun. Inilagay nyo yan dyan. mayroon ngayon ganun talaga yung sitwasyon. Yung mga nagla-lunch ngayon, happy celebration of your lunch. Yes. Ito na ang yung masayang ka-lunch time every Wednesday, pero Thursday muna for now. Tsaka nagkasunod-sunod din yung admin leave ng of the SBMA. Admin leave ng Tuesday. Nag-admin leave din ng Wednesday kahapon nung Oo, sana okay yung mga kababayan natin. Oo nga. Alam mo naman nagbabahan. Bumaba ngayon? Ngayon. Hindi ka May mga part yata na talaga. Ang part na medyo masama ang pagkakabaha, medyo mas mataas ang konti Tuesday, no? Nung Tuesday tama ako. Tuesday. Kahapon. Yung kahapon. Kahapon yung peak kahapon. Kahapon yung nasa kalsada ako maghapon. Grabe. Sabi ko kung gagawin natin yung show ngayon, parang feeling ko gusto ko ako yung alam niyo yung news anchor yung sa labas. Basa. Basa. Yung nagre-report Nabukulay Milo yung tubig. DJ Tommy, as of now, dito sa Balikain. Hanggang galeg pag nakahiga ka. Mga tibong ganyan. Pag narinig ko yung ganyan, naalala ko yung joke ni Kuyang Alex Calleja. Yung bahala rito. Hanggang tuhod. Tuhod ni, no? Tuhod ni, no? Malaki ba yung nag-report? Yeah. I bet I'm a big fan of Kuyang Alex and of course itong mga kasama natin ngayon na nakakasama rin ni Kuya Alex sa mga shows. Ayan, for those who are listening and oh my God, I'm sorry nakalimutan ko i-click yung video nyo. Radyo tayo. Sorry. Kasi nung dumating sila, nag-edit ako, tapos na-excite ako na dumating sila. Nawala sa isip ko. Ayan. Okay. Ngayon lang napindot yung video. Ayun naman pala. For those who don't know, since napindot na natin ngayon, si Kuya Mac Navarez po, tsaka si Kuya Keen Protasio na madalas nakakasama nila, nabanggit rin lang. In fact, may mga comedy shows sila na regularly umiikot sila around. Umaabot ba kayo ng Visayas, Mindanao? Or around Luzon? Well, hindi. Metro Manila, Olongapo. Depende kung saan. Yung local na nagalaw natin. And meron din. Yung local. Definitely nakakapag-Zambales tayo. Dati nakakapagbataan kami. Pero kung Visayas, Mindanao, yan naman ako nagpapasalamat DJ Tommy sa stand-up. Naikutan ko yung buong Pilipinas. Umabot kayo. Dahil sa stand-up. Dahil last time, in-sponsoran kami ng San Miguel Pale Pilsen ng comedy tour. Comedy tour. So, buong Pilipinas as yun. Far as Visayas, Mindanao. As far as Pagadian. Wow. Ano pa ba yung, sorry, medyo mahina memory ko. Pero anyway, Luzon, Visayas, Mindanao. Doon ako nagkaroon din ng bagong perspective pagdating sa Mindanao. Akala ko dati pag sinabi Mindanao, yun, alam natin. Hanggang ngayon
yun, parang hindi na naalis yung image na yun sa... Hindi siya ganun. Although, may mga lugar talaga na meron pa rin ilang. naman, pero you look at Jensen. Jensen is in Mindanao. Nag-show din kami pero dyan, grabe yung pagiging syudad niya. Ang ganda-ganda na ng Jensen. Tsaka, di ba? Tsaka nakakatuwa kung paano sila tumanggap ng stand-up comedy sa mga lugar na first time pa lang nilang makanood ng live stand-up comedy. First time pero sport na sila. Oo, sobrang game. Hindi katulad nung, alam mo, nag-get Siguro because of the internet din. Pwede. Malaking factor yun. Pero nakakatawa. So, yan. Stand-up comedy, maraming salamat sa not only the Philippines, syempre, at least nakakalabas ka na rin na ibang bansa ngayon dahil sa stand-up comedy. Ang naalala ko naman dyan yung joke ni Kuya Russell Peters. Kala mo, tropa. Sabi, I don't do jokes which regards Arabs and Muslims because I don't wanna die. Pero, sabi nga niya, nung nagpunta raw siya doon, hindi, open naman daw talaga sila. Ibang klase pa nga daw. Ibang klase mag-party, ibang klase makipag The same goes with us. Kasi kaya ko na-relate yon dahil, di ba, if you're in Mindanao, we have our Muslim brothers and hindi po sila ganun huwag kayong matakot. Yes. Biruin nyo, kayo, open sila sa biruan. Alam mo, ang weird pa nga. dun sa Pagadian na nag-show kami, may mga motor-motor, bawal mag-helmet. Totoo. Pag helmet ka doon, huli ka. Alam ko yung reason pero hindi ko na lang sasabihin. I think alam natin yung... the reason. Bawal mong takpan yung mukha mo, sa madaling sabi. Pag helmet ka doon, ikaw ang huli ka talaga. Alam nyo, kung ibawal man yung helmet dito, well, doon yun no? Dito ibawal man yan, malamang ang mag-a-advocate dyan mga misis. Ay, Parang, sige, okay yan. Para hindi makapag-disguise. Parang di ako natatakasan niyang na yan. Di ba? Mahirap yun. Pati gate ng mga motel, mawawala. Yung mga, ba't may garahe to? Ba't bawat isang room may garahe? Ba't takpan niyo yung entrada? Anong meron? Paano kayo papasok? Paano kayo lalabas? Pati angkas, babawalan nila mag-helmet para kitang-kita din. Sino yung angkas? Kaya yung ibang mga tropa natin lalaki, daming helmet Tama niyo ba? Hindi mo ako makikilala. Pasok ka lang sa trabaho, ba't dalawa helmet mo? In case mabasag yung isa? Valid reason. It's a valid reason. May spare. Gulong nga, may spare. Oo nga. Pero wala, sa motor yata wala yata. Wala pa kasi ako nakikita nagmamotor tapos may bit. Isa. Well, it's about time. It's about time. Malay mo, pwede naman sa likuran yung naka-angkla. Or lagyan ng tali na gumugulong lang din. Yung ba ng laruan? Nabanggit na rin lang natin kanina yung mga shows ninyo. Would you like to promote any upcoming within dito muna? Tapos sama nyo na rin yung sa ibang lugar. Okay lang naman yun. Gusto namin. Worldwide naman tayo sa live video. So i-promote namin yung Zamba mic, no? So kasi nung nakaraang show, DJ Tommy, di namin masyadong yung Zamba mic Kasi ang problem kasi noon, nagkita-kita lang kami sa labas Tapos pumasok kami, so di talaga namin alam kung ano gagawin. So napag-meetingan namin at mahabang meeting tong nangyari, siguro mga 5 minutes. So yung Zamba mic kasi DJ Tommy, hindi kami group We want to be clear about that. Hindi kami group. Ano kami? We're a platform. Platform for everyone na performing artist. Kasi one time may lumapit sa akin kung may kilala siyang artist kung gusto mag-perform. Hindi naman sa pwede naman for as long as original piece. So whether you be a singer, a poet, acoustic, or nung nakaraan pare, may hip-hop tayo, no? Nakarang open mic, may hip-hop na may nag-rap. Nice. Also nice. Ang ganda ng show last, namin. So, pwede nyo siyang puntahan. Mag-sign up kayo, punta kayo, mag-perform kayo. Lalo na yung bagong compose na kanta. Yeah. Minsan kasi, kinukwento ko nga sa isang artist doon, sabi ko, pare, ang problem kasi niyan minsan. Nung nagawa mo, akala mo ang ganda. Nung pinerform mo sa banyo, akala ang ganda. Pero iba yan pagka pinerform mo sa live audience. Ang problema mo, ginagap ka sa sarili mo as artist. Ngayon, nabook ka din na rin na yung compose mo. Yung compose mo, hindi naman pala paganda sa So, syempre, masakit din sa iyo. Diba? Syempre, So, itong platform natin, may live stage ka na pwede mong i-test. Ano ba? Maganda ba ang reception sa tao? Then, at the same time, kung maganda, dali mo lang sa show mo. Kung hindi, pwede mo i-rewrite. Walang judgment. Pwede mo, kinanta mo ngayon, ito lyrics.
hindi maganda lumabas, nasira mo. Pero muli sa amin, same tune, different lyrics. Okay lang yun ang judgment, it's an open mic. So, yun yung parang ina-advocate namin. Parang kasi yun yung sa comedy. Yun yung, halimbawa ko yun, nakakatawa. Susunod, hindi. Yung ito, nasulat mo ngayon, nakakatawa. Diyos mo, hindi. Yung hindi na yun, irira yun. So parang gusto rin namin i-apply rin, i-ano rin sa kanila, bigyan sila ng opportunity. Lalo na yung mga professional artists na may chance kayo na ayusin yung craft. Tama. Hindi na i-develop pati yung stage presence. Yung sa iba kasi si DJ Tom yun, yung katulad usapan natin kanina, katagal sa radio. Yeah, exactly. I mean, yung galing mo naman sa radio, di mo naman madadala yan ng galing ka lang sa bahay, lumabas ka, sampa ka sa mic, may board ka, and then, no, hindi. Matagal yan. Develop. Na-develop yan through practice. So, in a way, yung ginagawa naman sa Samba Mike, you're an artist, kaysa may gig ka, kasi parang nasubukan natin yung once a year lang yung gig, twice a year, gano'n. Hindi ganun yung improvement eh. So, ito, meron kaming once a week. And hopefully, may ibang mga venue para madadagan yung linggo. So, ikaw ngayon as an artist, meron kang pupuntahan na practice yung craft mo 2-3 times a week. So para pagdating mo sa show, ano ka na, banat ka na, okay na, hindi na... Kumbaga parang in a nutshell, ang open mic ay practice. So sa mga taong nag-gym, di ba? Para makakas sa katawan, atleta, gano'n din naman sa performance art. So kailangan ng open mic to practice banaan yung skills namin. That's a very quick point actually. Kesa naman yung banat ka agad ng banat. Hasaan muna. This is a platform. Yes, it's a platform. And every Monday, currently ang venue namin is Acapella Cafe. Every Monday. Nasaan yun? Nasa Big Barangay Wawawe. Every Monday kami doon 8 p.m. onwards. So, punta lang sila ako ng Mondays. Yes, every Mondays. Ayan. Pag may free time ako ng Mondays, mag-trap. Yung acapella, I saw it on Facebook. Ang spelling po, ACUP, cup. Tama ba? Tapos L-A. E-L-L-A. I-look nyo po sa Facebook. You guys can get in touch with Kuya Matt sa mga kung may inquiries kayo. Ay, gusto ko po magpala. Follow our page, Samba Mike. Follow messages there. And then Zamba as in Zamba, Z-A-M-B-A. So Z-A-M-B-A, Zamba Mike. So I-M-I-C. Kaya tama yung sinabi ni Paring Kim kanina eh. Hindi grupo. This is a platform for everybody to, improve and own your craft. Diba? Ano pa naman yan? Rapper ka man. Parang tapan. Pwede rin. Basta poetry, singing, etc. Yung last show nangyari. Opener namin poet, and then nag-stand up kami, and then tender namin hip-hop. May nag-encore. So, 4 months. So, saya. DJ Lord, kano punta ka every Monday? Napaka-saya. Okay, din ang kape nila. Yes, kaya din. Ang opening ninyo last is poet. This coming Monday, ang opening na gagawin ko natin, poet. Ang closing duet. Why not? It's an open mic. Tsaka it rhymes eh. Dahil lang rhyme. Okay ako dyan. So, again, Acapella is located in Barangay Subic Sampalas. Ano yung Mark? Punta ka dyan sa Acapella. Kunyari nasakay ka ng jeep na blue. Ang bababa sa bayan, Yung gas station. Agregas. And then, may kanto, maliit na yung kanto across road. So, medyo pas-pasis. Hindi pa pangasangsa yung kanto. Hindi naman. Baka kusang kanto. Subig ka na. Guys, subig ka. Baka kusang kanto kayo mapaliko ha. Abutan kayo na yung asawa nyo. Kailangan ibang helmet. Para sa Agregas. And then, so, yung mismong bayan, Agregas before Mansondra. Tapos, across nun, may maliit na kanto. Pasok lang kayo straight.
makikita nyo Yung mga sinabi mo, sir, ano lang yun, no? Along the way ng jeep na blue, no? Yes. Kailangan mo yung may nakasulat na wawan. Kahit Subic doon mismo sa may bayan mismo ng Subic, yung sa may palengke. Ako sa mga pumababa doon. Kasi dalawa lang kanto doon eh. Papuntang palengke. Tsaka yung isang papuntang doon sa I had a bad experience dati dyan, sumakay ako ng blue. Pagdating sa Walter Mart, huminto doon. Ano ba yung barangay na sakop ng Walter Mart? Manggahan. Kasi po, sabi Manggahan, di ba? Sabi ko, boss, Manggahan. Oo, Manggahan, sabi niya. Huminto ng Walter Mart. Yung after Walter Mart, Manggahan pa rin yun eh. Yes, Sabi niya dito. Sabi ko, paano yung Manggahan pa rin yun? Sabi niya, ano yung reason niya? Gusto nang bumalik. Ano po? JO9022. Apo. DMB, mga pare. Ayan po, cutting trip. Diretsuin na natin, DJ Tommy, nag-cutting trip. Opo. Pero wait, umikot siya sa wall. Parang doon nalagay at sa sarili. Ang hitong nila talaga. Talaga yung nila. Pero kasi may tama naman si DJ Tommy. Kailangan linawin nila. Pero kasi may Manggahan pa rin yun after ng Sana nagtanong naman ako sa Manggahan. Sabi niya. So hanggang saan ang Manggahan doon na part? Hanggang sa, kung di ako nagkakamali, sa yung Gobi, yung papasok ng Gobi. Okay. Parang Paanan, hanggang yung paanan yung paanan papuntang Bridge. parang pag sumakay ka ng Santa Rita, tinanong mo, Santa Rita, Santa Rita, pagdating ba ng tuloy na Santa Rita, doon na lang dyan? Parang diretso na. Hindi ko kasi alam, hindi ako pamilya. Parang ganun din dito, parang kung hindi na nakaabangan kami ng mga jeep nila. Parang, so pag kailangan linawin din nila, kasi ako ang tagal lang nagkasubig minsan nagiging problema yun yung Manggahan. So pagka bumaba ka sa okay lang kung umiikot sila minsan doon sa port. Kaya lang ang problema kasi paano pag beyond doon. Manggahan. So kailangan ba sa dapat ba biyaheng Castillos? Ganun para abutan mo yun. Yung point na pinapun nung nagsabi ako doon sa yung terminal nila na ano. Sabi may point siya, pointless. Sabi ko. Hindi ako nagreklamo. Joke lang. Huwag nyo na isasakayan. Markada. DJ Tommy yan. Kitang-kita yung mga mukha nila sa camera. Yan mga yan. Sumakay si DJ Tommy sa'yo. DJ Tommy! Baba! Eto binayad mo. May sakit yan sa'yo. Huwag ka lang sasakay. Ano kung bubuhay yan? Alam mo. Ayan, so speaking of that, yung acapella na wawan doon, napag-usapan lang dahil Blue Jeep yung sasakyan niya. Yes. Wow, okay. Tapos doon sa acapella naman, ano-anong mga pwedeng orderin doon pare mga specialty nila na. May ano sila. Kasi Tyler yan eh, tama. Yes. May sisig and rice sila eh. Di pa natin yung Sisig and rice. Pero last time nandun kami nag-waffles kami. Waffles, masarap. Fries, mga usual. Meron din siya. Pero most May mga bake din naman sila. may mga bakes, may mga pastries sila. Nakita ko may mga muffins sila, may mga red velvet cakes sila. So cupcakes, sorry. Red velvet cupcakes. Masarap din namin. Pero yung sisig pa. So next Monday, sisig. Pero importante din yung kape. Yung kape. Yes, yung kape. Yung kape. Yun yung DJ Tommy share namin. Ito yung first time nagkaroon kami ng gig sa yung regular na coffee shop. Kasi dati, puro mga bar. Ang hirap nun eh. Pagka puro bar, kalimutan mo na yung trabaho mo bukas. Bibir ka talaga eh. Ngayon, dahil coffee, okay lang. So, Nakaraan nga, nakailang rounds kami ni Itin eh. Wala namin. Sa May bakit kayo ng kape? Sila nagulak-gulakit kape, ha? Kasi kung umuwi kayo, nung nakaganay sa kama, dilati kayo. Ako, porterte na ako nakatulog na puro ano yan, puro anxiety attack. Nalaglag sa kama. Acapella. Siguro kung available sila next week, invite nyo sila na para... Yes. So next week, kung kayo may time, every Monday kami, 8 p.m. onwards, guys. Punta kayo, yung show namin doon,
every night paganda ng paganda. So, Pero Mondays only. Mondays only. So parang parang cure sa Monday blues yun. Bawa, bad trip sa work. So, punta kayo doon. For something new. For something new. Let's turn it the other way around. Yung mga yung owners or managers ng acapella, invite mo dito sa next Wednesday. Ayun, Ilagay natin on the roast. Kasi nyo yan. And if they're up to it, parang for promotion. Hindi naman okay kasi bago pa lang din sila gusto nila mag-promote. Kaya natuwa rin sila na magpunta yung Samba Mike doon para maging stage for Samba Mike. So bago lang din yung Samba Mike. Okay talaga siya. Yeah. Okay, so open mic po happening every Monday at Acapella located sa Wawandoy. Is it Wawandoy? Wawandoy. Kasi bago ka sa Parang parang Kasi parang naisip ko rin, babayaran mo. Mahal, bayaran mo. Duwete ito eh. Wawandoy. Duwete ito ba yan? Wawanju. Taking it to the Wawanju. Where are you, Juju? Wawanju. sa pila pa lang ng jeep, papababayin ka na. Where do you live? I live in Subic. Wawanju. Wawanju? Hindi ka kaintindihan ng driver. Here's my Jew. Bayad po. Okay. Walang pwede. Sige po. Yeah. Yes. Almost out of time. Tama. Oo nga, sisingin. On your shows, pare ko eh. Kahit yung hindi dito. Hindi. Naman tayo dito. So, pwede akong content. This coming Friday, kayo po ay malapit sa somewhere in Pasig. Meron po akong show dyan sa Meats and Deli, sa resto ni Alex. Meats and Deli sa Rockwell by The Grove by Rockwell sa Pasig. And then, Saturday, magkasama po kami nila Alex ng The Comedy Crew sa 90 East. Yan po ay all headliner showcase. Ako, si Alex, si Jeff, si Rael Binobra, Alex Villora, and Yuki Horikoshi, and yours truly, Mac Navarez po. 90 East, sukat pa yan. And then, meron po kami show. Kung kayo naman ay mga local lang, Olongapo, Zambales, Bataan, Pampanga, meron po kami show this coming September 20, 21, and 22 dito po sa Olongapo and Subic Bay. September 20 kami po ay nasa Cork Room dito sa SBMA. And then 21 sa Dallas, Olongapo, dyan sa Magsaysay. And then 22, which is a Sunday sa Bruce Body, sa Olongapo rin sa Magsaysay. Ang ticket po ay via Gcash. 0966-5611-088 or check nyo lang ako sa Facebook, Mac Navarez, or message nyo si DJ Tommy. Yes, exactly. Definitely. Kasi sa amin. And of course, thank you sa Subic 89.5. Sila ang aming official media partner for this Laugh Trip Show 2024 ng The Comedy Crew. And all your shows here. Yes, all our shows. Here and there and everywhere. Yes. Okay. Alright. About si Paringkin, ikaw may promote pa? Wala na. Yung ano lang, bakery, style located. Walang malamang saan located yung bakery nyo eh. Okay. So, Ewan ko bakit. Every time may intro siya na ganyan. Ayaw niya. Sabi ko, powerhouse. Sarap-sarap ng Merceditas. Mga tinapay ng Merceditas. Yeah. Pandesal, pan. Shout out sa mga tao dyan, sa mga Merceditas Bake Shop. Sa Bali sa family ko yun. So, doon ako nagtatrabaho. So, promote ko sa Merceditas Bake Shop. May mga branches kami. Meron kami sa Castillos, meron kami sa Subic, meron kami sa Olongapo. Dito sa Olongapo, sa West Baca, corner ng 22nd, tsaka Grill. Corner 22nd, tsaka corner ng 22nd ng Grill. Doon kami, hindi lang tinapay yun na doon. So, nagbebenta rin kami ng mga bakery ingredients. So, kung sila yung gusto mag-bake, sila yung mga needs nila, yung mga baking needs nila, mabibili nila doon. So, yun. Alright. So, you guys check it out. Yes. Papa Lord. Sorry.
Laran na rin lang tayo sa mga natin. Sa mga naghahanap sa masarap na tapa, pure beef classic tapa, or kung narinig nyo na ang product na Tapa Lord, tayo po ay distributor niyan. So, Longo po Zambales. Message nyo na ako, Mac Navarez, Tapa Lord. Hindi ko wala pa bang planong magtayo ng branch dito? Wala. Nagkakastos ko na ngayon kinita ko. Okay, ayan. So, we're out of time. That's all the time we have for this edition of the Thursday edition, by the way, of the Morning Brew Show. And episode number 2 of our new segment, Laugh Out Lunch. Review Maclean and Citrix din sana kasama our regular C3 every Wednesday here. Ayan. Thursday lang kami muna ngayon because of inclement weather. Alright. Maraming salamat po for tuning in. Do stand by for Pay Request Express. That's gonna be next. Ayan. Okay. Maring King! Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. See you guys next week. Bye-bye. Thank you everybody. Bye for now! Thank you.